Magandang araw, Sir Casper. Isa lamang akong listener ninyo na nagdadalawang isip pa bago ibahagi ang aking karanasan. Siyempre, gusto ko maging barbado pero mas mabuti na rin na maibahagi ko sa iba. Nasa edad 20 ako nang mangyari ito. Nangyari ang pangyayaring ito sa isa sa barangay rito sa nasasakop sa lalawigan ng Leyte. Ang mga babanggitin ko pong pangalan ay hindi nila tunay na pangalan. Para na rin sa seguridad nila kasi buhay pa sila. Sisimulan ko na ang aking kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nelson. Nakatira sa isa sa mga baryo sa isang bayan sa Leyte. Ang kinatitirikan ng aming bahay na gawa sa kahoy ay lupang ibinigay ng may-ari ng bukid na sinasaka iyon dati ng lolo ko na ama naman ng aking ina. Sa madaling sabi ay dayo lamang si tatay rito. Tubong Mindoro po si tatay. At simula nang mamatay si nanay, Sir Casper, si tatay nang nagtaguyod sa aming magkakapatid. Ako naman nung magbibinata ay mulat na sa realidad. Kaya naman para makatulong sa gastusin ay hindi na ako nagpatuloy sa pag-aaral. Nagtinda ako ng kung ano-ano hanggang sa nakuha ko rin ang porte ko. Nagtitinda na ako ng binagol. Paborito iyon ng mga taga-Leyte, ang kakanin na binagol. Aaminin kong maliit lamang ang kita, pero ayos na kaysa wala. Nag-aaral pa ang kapatid kong si Nonoy sa high school noon. At kapag wala siyang pasok, ay tinutulungan niya ako. "Kuya, alis na po ako. Mag-iingat ka sa pagtitinda." Paalam ni Nonoy habang kumakaway, paalis patungong eskwelahan. Kumaway rin ako pabalik at saka binitbit ko ang 2 timba kung saan nakalagay ang mga paninda kong binagol. Si tatay naman ng mga panahong ito ay isang construction worker sa bayan kung saan may ipinapatayong mga bahay-bahay roon. Kapag linggo naman ay nagtutungo kami sa bundok para maguling. Yan ang aming pinagkakakitaan para mabuhay. At nung maglalako na ako, bigla na lang akong sinalubong ni Aling Gracia. "Alam niyo ba na may bali-balita na may aswang daw sa bundok?" Chismis ni Aling Gracia sa mga kasamahang chismosa. Nang mapadaan ako, tinawag niya ako. "Hoy, ikaw Nelson. Mag-iingat kayo ng tatay mo kapag pumupunta kayo sa bundok. Di ba umaakyat kayo doon minsanan? Nako, baka maya-maya maaktuhan pa kayo. Hindi kayo makakahingi ng tulong doon. Kasi malayo na ang mga bahay doon." Bili ni Aling Gracia sa akin. Sinabi ko naman na walang aswang sa bundok dahil matagal na kaming nangangahoy roon. Nilagpasan ko na lang sila at naglakad na para magtinda habang isinisigaw ko ang binagol. Bandang hapon natapos na ako sa pagtitinda. Ako na ang nagluto ng aming hapunan. Simpleng araw lang naman ang araw na ayon. Nang makauwi si Nonoy at tatay, sabay-sabay na kaming kumain. Wala kaming kuryente, Sir Casper. Nagtsatsaga lang kami sa lampara na ang laman noon ay gaas o yung kerosene. "Bukas ay sasamahan mo ako, Nelson, na mangahoy sa bundok. May mga order na sa akin ng mga katrabaho ko." Bili ni tatay sa akin. Sabado noon kinabukasan. Pero hindi sila pinapasok dahil kinulang daw sila sa mga materyales. Si Nonoy naman ay nagpresenta na siya na ang magtitinda bukas yung mga tinitinda ko. Nag-usap-usap pa kaming magpamilya habang kumakain. "Kuya, ako na lang magtinda. Kunti-kunti na lang ang dadalhin ko para hindi ako masyadong mabigatan." "Hindi, huwag ka mag-alala, Noy. Kuntian ko lang ang luto para di ka mahirapan." Tay, may iba lang ako. Alam niyo na ba yung bali-balita tungkol sa aswang na naninirahan daw sa bundok?" Tanong ko kay tatay nang bigla na lang pumasok sa isip ko
ang kwentuhan ng mga tsismosa sa labasan. Nagsalubong ang kila ni tatay at napapailing. Sinabihan ako na wag akong magpapaniwala sa mga kwento. Tinatakot ko na lamang daw ang aking sarili. At yun nga, matapos naming kumain, sinabihan kami ni tatay na matulog na. At habang nakahiga na, napaisip ako. Paano kung totoo nga na may aswang? May mga matatanda na nagsasabi na may aswang, pero dahil wala pa kaming nakikita, hindi kami naniniwala. Subalit nung gabi na yon, Sir Casper, ay para bang hindi siya mawala sa isip ko. Alam niyo yung pagkaramdam kahit pumikit ka o parang ayaw mo nang may marinig, ay para pa rin patuloy na bumubulong sa isipan mo na may aswang talaga. Hanggang sa biglang nagsalita si Nonoy. Kuya, paano kung may aswang sa bundok? Baka may masamang mangyari sa inyo roon eh. Ayoko mag-isa lang dito sa bahay, kuya. Malungkot na sabi ni Nonoy. At doon nagising ako sa realidad. Tinabi ko ang ulo ng aking kapatid at sinabing huwag mag-isip ng kung ano-ano dahil hindi iyon mangyayari. Sinabihan ko na lang ito na matulog na lamang. Kinabukasan nga, nagtungo na kami ni tatay sa bundok para mangahoy. At habang nasa daanan kami, palingalinga ako at baka sakaling may makita akong kubo. Hanggang sa natigilan ako dahil may nakita akong babae na dumaan sa kanang bahagi ng kakahuyan. Tay, may tao sa kabila. Uwika ko sa tatay ko sabay turo sa nakita kong babae. Napatingin naman na roon si tatay. Wala naman anak ka. Namamalikmata ka lang anak. Halika na. Magtungo na tayo sa destinasyon natin. Sagot ni tatay. Inisip ko na lang din noon, Sir Casper, na baka namamalikmata nga talaga ako. Nagpatuloy nga kami ni tatay hanggang sa marating ang lugar na maraming puno para mangahoy. Hindi naman ganun karami ang kinakahoy namin para ulingin. Sapat lang para sa nag-order kay tatay. Tsaka pinapalitan namin iyon pabalik dahil mahirap kapag may landslide. At hindi rin namin pinagpuputol ang mga pinagbabawal na mga kahoy. Sakto mga ipil lang. O di kaya ay madri kakao. Nung nandun na kami ay nagsimula na kaming mangahoy ni tatay. Habang nangangahoy, patingin-tingin ako sa paligid at baka sakaling makita ko ulit yung babae. Napansin naman iyon ni tatay. Anak, kanina ko pa napapansin na palingalinga ka. Bakit? Sinabi ko na baka makita ko yung babae kanina. Sinabihan ako ni tatay na wag ko nang hanapin yon at baka guni-guni ko lamang dahil sa kumakalat na chisme sa baryo. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa at nang matapos, inuling na namin iyon. Hanggang sa nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya naman nagpaalam muna ako kay tatay. Dalian mo lang dahil marami pa tayong gagawin. I-deliver pa natin ito sa mga suki ko kapag natapos na ito. Lumayo ako ng bahagya. Nagpatingin-tingin ako sa paligid nang may marinig akong sitsit. At nang matapos ako, ay naglalakad-lakad ako para hanapin ang sitsit na iyon. Hanggang sa gilid sa may tabi ng puno. Nakita ko muli ang isang babae. Mahaba ang kanyang buhok na itim. Mapungay ang kanyang mga mata at napakaputi ng kanyang kutis na kay sarap haplosin. Napatitig ako sa mukha nito. Magandang babae na parang isang modelo sa magazine. Sino ka? Ikaw ba yung sumisitsit kanina? Tanong ko. Hinawakan ko na kaagad ang sundang ko sa baywang ko. Oo, at magandang babae. Subalit mahirap na. Baka maya-maya ay may gawin itong masama sa akin. Tinignan ng babae ang aking kamay at umiling.
Wala akong balak na masama, Ginoo. Nandito ako para balaan kayong mag-ama. Tugon ng babae. Inalis ko ang kamay ko sa pagkakahawak sa puluhan ng sundang. Tinanong ko siya kung anong babala iyon. At ang sabi ng babae, mag-ingat daw kami sa kanyang ina dahil baka biktimahin kami. At yun nga, kwento ng babae kung anong klase silang tao o pamilya. Doon ko nalaman na aswang silang mag-ina. Narinig kong tinatawag ako ni tatay, kaya lumingon ako sa pinanggagalingan ng boses. Hanggang sa... Pero miss, tumingin ako pabalik sa puno, pero wala na roon ang babae. Kaya napatigil ako sa pagsasalita. Balingalinga pa ako at hinanap ko ito, pero wala na talaga. Ang bilis siyang nawala na para bang imahinasyon ko lang. Bumalik na lamang ako kay tatay at tinulungan siya. Tinanong niya pa ako kung bakit ang tagal ko raw. Sinabi ko na lamang na medyo humihilab ang tiyan ko kaya natagalan. Inayos na namin ang mga kahoy at pinagtuunan ng pansin kasi bawal iyon na lumiyab ng lumiyab. Inalis ko muna sa isip ko ang babae. Iniisip ko na baka pinagtripan lang ako nun. Medyo konti lang naman ang inuling namin, kaya natapos kaagad, kaya hindi kami inabot ng kinabukasan. Umuwi na rin kami at sinaman si tatay na ibenta iyon sa mga suki niya na nag-order. Kinabukasan, ganun ulit ang ginawa namin. Punta ulit sa bundok pero wala na ang babae, hindi na nagpakita. Hanggang sa dumako muli ang Lunes, balik na naman sa dati. Nagtitinda ako ng binagol, nag-aaral si Nonoy, at nagtatrabaho na si tatay. Hapon na muli nang mapaubos ko ang tinda ko. Naglalakad na ako pabalik sa baryo. Nang sa di kalayuan, may nag-uumpukang mga tao. Ano kayang meron doon? Matignan nga. Nakipagsiksikan ako sa mga tao. Hanggang sa napatakip ako sa aking bibig dahil sa aking nakita. Paano man naman, isang kambing na wakwak ang tiyan at wala na ang mga lamang loob. Nakakadiri, nakakakilabot. Tiyak na yung aswang ang may gawa nito. Walang ibang gagawa ng ganito kundi yun lang. Sigaw ni Aling Gracia na numero 1 Marites sa baryo. Napaisip ako sa nangyari. Kung normal na tao ang gagawa nun, bakit lamang loob lang ang kukunin, di ba? Ano, gusto lang papaitan? Hindi ba dapat pati laman o di kaya ay buong kambing na yon? Noong nabubuhay pa si nanay, bata pa ako, sinabi niya sa akin na ang mga aswang ay kumakain lamang ng lamang loob o di kaya ay sumisip-sip ng dugo. Inaamin ko na medyo kinakabahan ako hanggang sa sinabihan na lang kami ng mga matatanda noon na mag-ingat kami at baka kami naman ang biktimahin dahil ang talagang punteriya ng mga aswang ay talagang laman loob ng tao. Baka babala ito sa atin na mag-ingat na talaga at baka tayo nang susunod na pupunteryahin. Sigaw ni Aling Gracia na sinang-ayunan naman ng mga naroon. Umalis na ako roon at umuwi na ng bahay. Pagkarating, kaagad kong ikwento iyon kina tatay at nonoy. Nakararating lang din. Sobrang natakot ang aking kapatid. Sinabi ko na huwag siyang matakot dahil hindi yun mangyayari sa amin. Hanggang sa naalala ko na naman yung babae. Kailangan ko siyang makausap at matanong kung sila ba ang may gawa niyon. Kailangan ko siyang makausap para itigil na ang ginagawa. Lumipas ang buong gabi, kinabakasan muli. Hinintay ko muna na makaalisin na tatay at nonoy bago ako pumunta sa kakahuyan. Bibilisan ko lang kasi magtitinda pa ako. Kinakabahan pa ako, Sir Casper, noon, pero kailangan kong lakasan ang loob ko para sa mga kababaryo ko. Paano kung isa-isang kuhanan ng lamang loob ang mga hayop sa aming baryo? Kawawa ang mga taong may alaga niyon.
At nung nasa kakahuyan na ako, kaagad kong hinanap ang lugar kung saan ko nakita una ang babae. Nang naroon ako, tinawag ko siya. "Miss, nasan ka? Magpakita ka sa akin." Sigaw ko. 3 beses ko yung isinigaw. Ilang minuto pa akong naghintay hanggang sa marinig ko ang boses niya sa aking likuran. "Anong kailangan mo?" Nabigla pa ako. Pinasadahan ko siya ng tingin. Nakaputing bestida pa rin siya na mas lalong nagbalitaw sa kanyang kaputian. Sinabi ko ang sadya ko. Tinanong ko kung ang kanyang ina ba o silang dalawa ang gumawa sa hayop na nakita ko kahapon. Sinabi naman ng babae na hindi ang kanyang ina ang may gawa niyon. Hindi sila kumakain ng hayop na hindi kusang ibinigay. Oo, at minsan natutokso sila, lalo na sa mga buntis o mga hayop na nakikita nila, pero hindi nila iyon ginagawa. Kung hindi kayo, sino ang may gawa niyon? Tanong ko. Sinabi ng babae na ang kanila ang may gawa niyon. Mahirap maniguro kaya sinabi ko nun, Sir Casper, na gusto ko makausap ang kanyang ina. Hindi ko naisip kung anong pwedeng mangyari sa akin nun. Pero ang nasa isip ko kasi ay ang aking mga kababaryo, lalo na ang aking kapatid, dahil nakita ko ito kung gaano ito natakot, lalo na sa muka. Huminga na malalim ang babae at pumayag para mapanatag na daw ang loob ko. "Maraming salamat. Kailangan ko lang kasing makausap mismo ang iyong ina. Hindi sa wala akong tiwala sa iyo. Pero may mga kailangan pa akong malaman." Sagot ko. Tumango ang babae at sinabing sumunod ako sa kanya. Habang nasa daan, tinanong ko naman kung ano ang pangalan niya. "Amira ang aking pangalan," sagot niya. Dahil hindi niya tinanong ang aking pangalan, ako na ang kusang nagpakilala. Tumango lamang siya at dire-diretsyong naglakad. Huminto siya sa may maluwang na espasyo. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa namin roon. Sinabihan niya akong maghintay. Pumikit si Amira nang may kung anong binubulong, hanggang sa biglang humangin ng malakas. Napakapit pa ako sa isang sanga ng puno. Ilang sandali lamang, may lumitaw na bahay sa aming harapan. "Grabe, may kapangyarihan ka ba?" Mangha akong tanong kay Amira. "Inkantasyon iyon para maitago ang aming mga bahay sa mga pumupunta rito at hindi makita ng mga tao at baka kung ano ang gawin sa amin." Paliwanag naman niya. At ang sabi pa ni Amira, hindi sila nananakit ng tao. Tanging mga hayop lamang sa gubat ang kanilang inuhuli para kainin. Dahil doon ay nakaramdam ako ng paghanga kay Amira. Humarap siya sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko nun, Sir Casper, dahil napakalapit ang mukha niya sa akin. Bahagya siyang umatras. May kinuha siya sa bulsa. Isang pulseras na may itim at puti na beads. "Isuot mo ito. Kailangan na protektado ka sa loob ng bahay dahil nababulutan niya ng kapangyarihan ng aking nanay bilang aswang. Baka manghina ka at hindi makaya ang nakapaloob ng inkantasyon sa bahay." Paliwanag naman ni Amira. Isinuot iyon ni Amira sa aking kamay. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. Hindi ako nagtagal sa titig niya, Sir Casper. Para ba akong naiilang, kaya nag-iwas na ako ng tingin. Niyaya niya akong pumasok sa loob ng bahay. Nang mga sandaling iyon, mga kaswang, medyo napanatag naman ang loob ko dahil alam kong hindi ako pababayaan ni Amira. Mas lalong dumoble ang tibok ng aking puso nang tawagin ng dalaga ang kanyang ina. "Nay, asan kayo?" tanong ni Amira. Hanggang sa narinig ko ang boses ng isang matanda
sa isang silid sa dulo. Iniwan muna ako ni Amira at sinabihan na hintayin ko sila sa salas. Naupo ako muna sa upuang kahoy at hinintay ang paglabas ng mag-ina. Iginala ko muna ang aking paningin sa loob ng bahay. Kahit gawa sa kahoy, maganda at maayos naman ang bahay. Ilang sandali lang, lumabas na kaagad ang dalawa. Nakaramdam pa rin ako ng kaba nang makita ang isang ginang na kasama ni Amira. Napako ang tingin ko sa ginang. Napalunok ako ng laway. Pero tumayo pa rin ako. Nagmagandang loob ako. Magandang umaga po, Nang. Nandito ako dahil may sasabihin po ako. Magalang kong sabi. Tumingin ang matanda sa aking kamay at kay Amira. Kaya pala wala akong nararamdaman na kakaiba dahil suot mo ang porselas na yan. Ano bang sasabihin mo, Dong? Tanong ng ginang. Lumapit pa siya sa akin ng bahagya at naupo sa sofa. Sinabi niya rin na maupo muna ako na ginawa ko naman. Tinanong ako ng matanda kung ano talagang sadya ko roon. Tinignan ko si Amira muna. Tumango siya sa akin. Huminga ako ng malalim. Tsaka ako nagpakilala at tsaka tinanong kung sila ba ang may kagagawan ng pagkawala ng lamang loob ng isang kambing sa aming baryo. Hindi kami ang may gawa niyon, Nelson. Marahil ang aming angkan ang may gawa niyon. Hindi ko alam kung saan sila nakatira sa ngayon. Baliwanag ni Nanay Asuncion. Nay, sa palagay mo ba, saan ko sila dapat makita? Malapit lang ba sila rito? Pwede bang mahanap ko? Hindi mo na kailangan malaman yon dahil tiyak na mapapahama ka, anak. Ang mabuti pang gawin mo ay umuwi ka na lang. Kasi kung gagawin mo yon, para kang nagbubuhis buhay. Minsan nakikita ko sila, pero hindi kami nagpapansinan. Para bang itinataboy na nila kami. Dahil iba ang paniniwala nila at iba naman ang prinsipyo ko. Pero Nay, kailangan ko po yung gawin para sa mga kababaryo ko. Paano na lang kung magtuloy-tuloy iyon? Paano ang kabuhayan nila? Anak, Nelson, sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Opo, sigurado po ako. Kaya pakiusap, sabihin ninyo sa akin kung saan ko sila pwedeng matagpuan. Desidido ko namang tanong. Walang nagawa ang mag-ina kundi sabihin kung saan sila maaaring matagpuan. Sana daw ay hindi ko pagsisihan ang aking naging pasya. Pagkatapos ng naging usapan, kaagad na akong nagpasyang umuwi na. Gulong-gulo ang isip ko noon habang nasa daan. Pinag-isipan ko talagang mabuti kung tutuloy ba ako o hayaan na lang. Hayaan na lang ang mga pangyayari sa paligid. Yun. Subalit hindi ko matiis. May parte pa rin ang pagkatao ko na para bang gigil na gigil ako na malutas ang problema ngayon. Pagkarating ko sa bahay, nagulat ako nang dahil naroon na si tatay. Tinanong niya ako kung saan ako galing. Sinabi ko na nagtinda ako ng binagol. Sinabi niya na dumaan daw siya kay Mang Jose. Pero sinabi ng matanda na hindi daw ako nagtinda. Ano ba? Magsabi ka ng totoo. Saan ka galing at bakit hindi ka nagtinda? Ha, Nelson? Sa totoo niyan, tay. Galing po ako sa kagubatan. Hinanap ko yung babae na nakita ko. At sakto naman, nahanap ko siya doon. Aswang siya, maging ang kanyang inatay. Paliwanag ko. Sinabi ko lahat ng mga nangyari mula sa pagpunta ko sa kubo, pati ang mga sinasabi ni Aling Asuncion. Nagsalubong ang kilay ni tatay at tinanong kung nagsasabi ba ako ng totoo. Oo, tay. Nagsasabi po ako ng totoo. Seryoso po ako. Tugon ko naman. Tay,
Ang gusto ko sana isamahan mo ko na pumunta ron kasama si Amira. Wala tayong pagpipilian kundi yun ang kailangan nating pagkiusapan para itigil ng ginagawa nila, tay. Paano kung may masamang mangyari sa atin kapag gagawin natin iyon, anak? Kasama naman natin si Amira, tay. Kamag-anak nila iyon na parang tumiwalag dahil ayaw nila na mambiktima na kung anong hayop na pagmamayari ng isang tao, lalo na tao. Kaya parang humiwalay sila sa grupo na yon o kamag-anak nila. Kaya sinisigurado ko sa yung walang mangyayari sa ating masama, tay. Hindi ko alam kung bakit parang naging baya-bayani ako noon. Kaya naman di nagtagal ay napapayag ko rin si tatay. Kaysa naman hayaan niya akong mag-isa kasama si Amira. Kaya naman pumayag na siyang samahan ako. At dahil doon ay natuwa ako ng Sir Casper. Maraming salamat, tay. Ito lang ang tanging paraan para mailigtas natin ang baryo. Walang problema. Pero gusto ko, sa linggo na tayo pupunta doon, ha? Opo, tay. Maraming salamat po uli. Inintay namin ni tatay ang araw ng linggo dahil iyon ang araw na pupunta kami sa Kakahuyan. At nang sumapit ang araw ng linggo, binaybay na namin ang Kakahuyan. At nang nasa lugar na kami kung saan nakatira si Amira, tinawag ko ang kanyang pangalan. Ilang sandali lang ay dumating siya. Nakahanda ka na ba? Hindi ka ba natatakot? Tanong niya sa akin. Hindi ako kailanman matatakot. Basta para sa aming baryo. Matapang ko namang sagot. Naglakad na kami at tinungo ang shortcut na daan patungo sa pinakadulong baryo kung saan naninirahan ang kanilang ninuno. Tinanong ko siya kung bakit sa Kakahuyan sila naninirahan gayong naroon ang kamag-anak nila. Ang sagot naman ni Amira, umalis sila dahil hindi nila kaya ang ginagawa nila. Wala naman iyong problema sa kanilang angkan. Ang mahalaga ay hindi ipinapahamak ni na Amira at Nanay Asuncion ang kanilang angkan. Minsan pumunta rito si Tia para kumbinsihin kami na bumalik, pero ayaw na ni Nanay. Pagkukwento pa ni Amira. At dagdag pa niya, kumakain daw ang mga ito ng lamang loob ng hayop nang hindi binibili. Sila daw kasi ay kaya nilang kumain ng gulay at prutas kapag gusto nilang kumain ng lamang loob, kapag may nahuling pagala-gala na hayop sa gubat, o di kaya ay bibili si Amira. Saan kayo kumukuha ng pambili ninyo ng pagkain? Gayong nasa Kakahuyan kayo? Tanong ko. Nagbebenta din kami ng uling paminsan-minsan at gumagawa ng mga gamit na gawa sa kawayan. Binibenta namin iyon sa mga suki naming aswang sa bayan. Sagot ni Amira. Oh, talaga? May mga aswang din pala sa bayan? Oo, pero tsaka na natin pag-uusapan yon. Tugo ni Amira. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating na kami sa daanan papunta sa kanyang mga kamag-anak. Medyo mahaba-haba pa ang lalakarin namin bago namin marating ang aming destinasyon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa bumungad sa amin ang mga bahay na gawa lamang sa amakan at ang iba ay pawid naman. Pumasok kami roon sa komunidad na yon at sobrang tahimik hanggang sa lumabas ang isang matanda na may dalang tungkod. Amira, apo, ikaw ba yan? Tanong ng matandang lalaki. Puti na lahat ng buhok niya. Sa tansya ko ay nasa edad mahigit 70 na siya. Pero mukhang malakas pa ito. Ako nga po, Lolo. May gusto pong makipag-usap sa inyo. Wika ni Amira at tumingin sa aming mag-ama. Kinakabahan man ako noon, Sir Casper, pero kailangan kong lakasan ang aking loob para sa aking mga kababaryo. Tumango-tango ang matanda at sinabihan kaming pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Nagulat pa ako dahil pagpasok namin sa loob, para bang puro mamahaling kagamitan ang mga naroon.
Tinanong ng matanda kung ano ang kailangan namin. Si tatay naman ay namamangha habang pinagmamasda ng loob ng bahay. Itatanong ko lang po sana, Lolo, kung kayo po ba ang may gawa doon sa kambing na nawalan ng lamang loob doon sa sentro ng baryo? Tanong ko. Kailakas ng loob mong magpunta rito sa aming komunidad para tanungin iyan. O mas tamang sabihin pagbintangan kami? Nakakangiting tanong ng matanda. Pero hindi ito nakatingin sa akin. Sasagot na sana ako nun. Kaso ay naunahan ako ni Amira. Sinabi niya na siya ang nagsabi niyon sa akin. Wala naman daw masama kung kakausapin namin siya. Napailing na lamang ang matanda. Sinabi niya na iyon ang nakagawian nila. Madalang lang naman nila iyong gawin. Paiba-iba din sila ng baryong pinupunterya. Kaya bakit daw parang big deal iyon sa akin? Kasi po, kawawa po ang may-ari ng hayop na kinukuhanan ninyo ng mga lamang loob. Natatakot na sila dahil iniisip nila na may aswang na sa paligid. Bakit hindi ninyo gamitin ang inyong pera, Lolo Miguel? Bumili kayo ng mga hayop kaysa ganyan. Sabat naman ni Amira. Tumayo ang matanda at sinabing umalis na kami roon at para bang namumula ang mukha nito. Ang mabuti pa'y umalis na kayo rito. Walang patutunguhan ang ating pag-uusapan na to. Pero bago yon, gusto ko munang makausap ang iyong itay. Nagtaka naman ako pero pumayag na ako dahil baka magalit sila at atakihin kami. Madamay pa si Amira. Lumabas muna kami ng bahay ni Amira. At noong nasa labas na kami ng bahay, ano kayang pag-uusapan nila, Amira? Tanong ko. Hindi ko alam. Tanungin mo na lang ang iyong itay. Baka may ipapagawa sa kanya na hindi maganda. Bulong ni Amira. Ilang minuto lang ang lumipas, lumabas na si tatay na may ngiti sa labi. Tinanong ko kung ano ang pinag-uusapan nila. Binigyan daw siya ng pera kapalit ng bananahimik namin na may nakatirang aswang doon. Tinignan ko. Maraming pera. Nagkatinginan kami ni Amira. Hindi na lamang kami nagsalita. Inisip ko na baka ganun lang talaga ang matanda. Makakatulong sa atin to, Nelson. May papaayos na natin yung bahay at makakabili ng maraming kilo ng bigas. Natutuwang sambit ni itay. Hindi na lamang ako nagsalita. Subalit sa loob-loob ko ay para bang hindi ako sang-ayon. Umuwi na lang kami at walang imikan. Binibilisan ang aming mga lakad hanggang sa hindi ko namalayan na malapit na pala kami. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Hanggang isang hapon, nakita ko si tatay na may akay-akay na 3 kambing. Tinanong ko siya kung para saan iyon. Ang sabi niya, ibibigay daw niya sa mga aswang. At bakit naman, tay? Huwag kang mag-alala, anak. Binayaran ko to. Tinanong ko siya kung may kapalit ba iyon. Hindi nakapagsalita si tatay. Sinabayan ko siya na iyon na ang huling transaksyon niya sa mga aswang. Ayoko siyang mapahamak at baka kung ano pa ang gawin nila sa aking itay. Ngunit naging matigas ang ulo ni tatay. Sinabi niya na madali lang ang trabaho niya at kikita na siya ng malaki. Hindi gaya sa pagkokonstruksyon na ang liit ng sahod at magkanda utang-utang pa siya. Anak, ginagawa ko to para sa inyo, kaya hayaan mo na ako. Pagkasabi nun ni tatay ay tumalikod siya at pumasok na sa loob ng bahay. Isa lang ang naisip kong solusyon, ang kausapin si Amira. Kaya kinabukasan nun, nagtungo ako sa kakahuyan para makausap si Amira. Kailangan ko siya. Nang makarating, kaagad kong dinawag ang kanyang pangalan. Nagpakita naman kaagad siya sa akin. "Oh, anong kailangan mo, Nelson?" Tanong ni Amira. Lumapit ako sa babaeng aswang at hinawakan ang kanyang kamay. Napatingin siya sa akin. Sinabi ko ang sadya ko. Ang ginagawa ni tatay na pagbili ng mga hayop
para sa mga aswang, kapalit ng pera. Napaisip naman si Amira. May ideya na daw siya, pero mas mabuti na ang inay Asunsyon niya ang aking kausapin. Mabuti na lamang at nadatnan ko pa ang ginang sa kanyang bahay. Dahil aalis na raw kasi siya. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko. Si tatay kasi nang tumutulong sa inyong angka na magdala ng mga hayop, kapalit ng pera. Hindi ko alam kung bakit iyon nila ginagawa. Pagkukwento ko. Nagsalubong ang kilay ni Manang Asunsyon. Marahil ay natatakot sila papa na malaman ang kanilang kuta kung sakali man na nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Kaya ginamit nila ang iyong tatay para makakuha ng hayop na walang pagdududa. Paliwanag ni Aling Asunsyon. Ano po ba ang dapat kong gawin nang para tumigil na si tatay sa ginagawa niya? Ang unang solusyon na gawin mo, kausapin mong maigi ang iyong tatay. At kapag hindi papayag yon o ayaw niya talaga, isa lang ang ibig sabihin nun. Nayanggaw na ang iyong ama. Napailing-iling ako. Hindi nila pwedeng gawin yun sa aking ama. Pero kaya iyong gawin ng aming angkan nang hindi namamalayan. Baka nga balak pa ng mga angkan namin na yon na yang gawin ng mga tao na malapit dito. Ano ang dapat nating gawin kung sakali naman, Nang? Tanong ko muli. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa kung sakali. At saka, Nelson, kailangan na may makausap tayong albularyo o kaya mananugis ng aswang na makakasama sa pagkikipaglaban para may kakampi tayo na pwedeng panlaban sa mga angka namin. Yun din ang nakikita ko. Wala naman sana kaming labanan ang aming mga angkan. Ngunit mukhang may balak na manggulo ang mga ito. Tumingin ako kay Amira. Gulong-gulo ang isip ko. Samahan mo ako bukas, Amira, pagkatapos ko magtinda. Seryoso ko na lang sabi. Tumango ang dalaga at sinabi na basta para sa kaligtasan ng mga tao. Handa silang tumulong. Pagka-uwi ko sa amin, nakita ko ang bisikleta ng ama sa gilid ng bahay. Pumasok ako sa loob ng bahay at hinanap si tatay. Ngunit natigilan ako nang may marinig ako sa likod ng bahay na parang kumakain. Sa hindi malamang dahilan, kumabog ng mabilis ang puso ko dahil may ideya na ako kung ano ang nangyayari. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan na nagtungo sa pinto at bahagyang sumilip sa labas. At doon, natigilan ako. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang nangyayari. Si tatay, kumakain ng karni ng manok. Hilaw pa ito. Nagpalingalinga pa si tatay, kaya nagtago ako dahil baka makita niya ako. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Tatay, kuya, nandito na po ako. Biglang sigaw ni Nonoy sa labas. Nagmamadali akong lumabas ng Sir Casper para kausapin ang aking kapatid. Pagkalabas ko doon, Kuya, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakakita ng multo. Nagtatagang tanong ni Nonoy. Shh, huwag mo nang maingay. Halika rito. Hinila ko siya patungo sa gilid ng bahay. Sinabi ko na huwag siyang gaanong lalapit kay tatay dahil lubhang delikado si tatay. Bakit naman, kuya? Bakit, ano ba nangyari? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, pero gusto kong malaman mo. Naaswang si tatay. Natakdan siya. Ha? Grabe ka naman. Nakadrugs ka yata. Kung anong-ano na lang ang sinasabi mo, kuya. Tinignan ko ang aking kapatid para maramdaman niyang seryoso ako. Yung bang titig na para bang gustong manukol. Totoo ang sinabi ko. Noy, makinig ka sa akin. Aswang si tatay. Ha? Tsaka ko na lang ipapaliwanag. Kapag
Tayo na lang dalawa. Basta, huwag kang magpahalata na alam mo na. Seryoso kong sabi. Napalunok si Nonoy sa mga sinabi ko. Narinig namin ang tawag ni tatay pagkatapos noon. Ramdam kong nakaramdam ng takot ang aking kapatid. Pero sinabi ko sa kanyang hindi ko siya pababayaan. Isinuot ko sa kanya ang porselas na ibinigay ni Amira. Mas kailangan iyon ng kapatid ko dahil wala siyang alam tungkol sa aswang. Ito, huwag mo tong huhubarin ha. Poproteksyonan ka niyan sa mga aswang. Kahit anong mangyari, huwag mo yan walain. Pero paano ka kuya? Nag-aalalang tanong niya. Ginulo ko na lamang ang buhok niya at sinabing huwag siyang mag-alala sa akin. Hanggang sa pumasok na kami sa loob ng bahay. Tinignan ko si tatay mula ulo hanggang paa. Malinis na siya. Tinanong niya ako kung bakit ganoon ako makatingin. Medyo uminit pa ang ulo ko noon. Gusto ko siyang tanungin at ayaw ko sanang magpatumpik-tumpik. Pero parang hindi ko magawa sa kanya. Hanggang sa siya na mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili. Bakit? May problema ka ba sa akin, Nelson? Sumagot ka. Kanina pa kita tinatanong. Na noong mga oras pala noon ay masama na ang tingin ko kay tatay. Na para bang gusto ko siyang suntukin o kung ano paman. Hanggang sa bigla kong nagtanong sa kanya. May nililihim ka ba sa amin, tay? Ano naman ang nililihim ko? Hindi ka ba nayanggaw? Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ako nayanggaw? Sa hindi ko malaman na dahilan ay tumango-tango ako, sabay na patulo ang luha ko. Hanggang ngayon ay hindi ko talaga alam kung bakit ko iyon ginawa, Sir Casper. Nagtungo kasi ako sa likod niya ng basimple. Siniko ko siya sa batok at sa hindi ko inaasahan ay bigla na lang siyang nawalan ng malay. Sumigaw si Nonoy. Tinatanong niya ako kung ano ang gagawin ko kay tatay. Sinabi ko na lang na itatali siya bago pa siya makapanggulo. Pilit pa akong pinipigilan ng kapatid ko na wag nang maghanap ng tali. Siguro naaawa sa ama namin. Pero sinabi ko sa kanya na nakita ko si tatay na kumakain ng hilaw na karne. Napalakas pa ang boses ko. At doon halos lumabas na ang mga mata niya sa gulat. Kung totoo man ang sinasabi mo, kuya, paano siya naging aswang? Naguguluhang tanong ni Nonoy. Sinabi ko sa kanya na tsaka ko na lamang sasabayhin kapag ayos na ang lahat. Sa ngayon, kailangan niya akong samahan sa kakahuyan dahil kailangan naming magkita ni Amira. Tinanong niya naman kung sino si Amira. Sinabi ko na lamang na sumama na lamang siya kapag natali na si tatay. At nung nasiguro ko nang maitali na si tatay, kumain na muna kami ng tinugong bago nagtungo roon. Nagdala kami ng lampara at saka sulo na langkay dahil baka gabihin kami sa daan. At habang nasa daan kami at naglalakad, Kuya, ayos lang kaya si tatay roon? Kawawa naman siya. Sabi pa ni Nonoy. Sinabi ko na ayos lamang siya dahil pakakainin namin siya pag-uwi. At nang makarating na kami sa kakahuyan, tinawag ko si Amira. Kaagad siyang lumitaw. Sinabi ko kaagad sa kanya ang nangyayari sa aking tatay. Ang sagot niya sa akin, kailangan ko nang makahanap ng albularyo na gagamot sa aking ama. Sasamahan daw niya kami. Kung gagawin natin yon, hindi ka kaya mapapahamak? Tanong ko. Mararamdaman ng isang albularyo kung masama ang isang aswang o hindi? Sagot niya. Nagpaalam mo na sandali si Amira sa kanyang ina bago kami bumalik sa baryo at maghanap ng gagamot kay tatay. Takang-taka si Nonoy ng mga panahong iyon at panayang tanong. Pahapyaw naman akong nagkukwento para hindi siya maguluhan. At nang makarating na kami sa baryo, nagtanong-tanong kami kung may kakilala silang albularyo. Hanggang sa may nahanap kami sa dulo ng baryo na isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Cristobal. Pinapasok kami sa loob ng bahay at tinanong kung ano ang kailangan namin. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mukhang may hindi ako magandang nararamdaman .
Wika kaagad ng albularyo. Nandito po kami dahil kailangan namin ng tulong ninyo. Nayanggaw po ang aking ama, Nong. Paliwanag ko. Nung isang araw daw ay may mga pumunta sa kanya para magpagamot dahil nayanggaw ang ilan sa mga taga-baryo at karatig-baryo. Nagkatinginan kami ni Amira. Sino po ang may gawa niyon, Nong? Tanong ko. Itinuro ng matanda si Amira. Sinabi nito na kalahi ng babae ang may gawa niyon. Sinabi din ni Mang Cristobal na hindi masamang aswang ang babae. Sinabi ko na kailangan namin ng tulong niya na pagalingin ang aking tatay at patayin ang mga aswang na nangyayanggaw. Tumango si Mang Cristobal at sumang-ayon. Bumalik na kami sa bahay para gamutin ng matanda si tatay. Nang makarating, biglang naging agresibo si tatay. Nagising na pala to. Bakit mo ko itinali, Nelson? Amo mo ako, tapos itatali mo ko? Bulyaw ni tatay. Lumapit ako sa kanya. Kailangan mong magamot, tay. Tinignan ko si Mang Cristobal at tumango siya. Ngunit nagpumiglas pa rin si tatay sa pagkakatali. Inilapag ng matanda ang mga gamit sa mesa. Kumuha siya roon ng uling. Sinabihan kami na sindihan yon at ilagay sa palanggana na ginawa naman namin ni Nonoy. Si Amira ay nasa labas dahil hindi niya pwedeng masaksihan yon at baka makaapekto sa kanya yon. Inilapat ni Mang Cristobal ang kamay sa ulo ni tatay at nag-usal ng dasal. Rinig namin at ramdam namin ang paghiyaw ni tatay. Ramdam ko na sobra siyang nasasaktan. Sa totoo lang, nakakaawa. Pero wala kaming magagawa kaysa maging tuluyan siyang maging aswang. Anong ginagawa ninyo sa akin? Naiinitan ako. Sigaw ni tatay. Tiisin mo lang, ha? Para gumaling ka na. Nakapikit na sabi ni Mang Cristobal at muling itinuloy ang ginagawa. Nang matapos ang tirada na iyon, dinala na namin ang palanggana kay Mang Cristobal. Nang uminto siya sa pagdarasal, may kinuha siyang dahon na mahaba at pinausok doon ang uling. Inutusan kami na ilagay ang dahon sa likod ni tatay. Parang napapaso na nagpupumiglas si tatay nun. Nang mailagay yon, unti-unting nanghina si tatay hanggang sa nakatulog. Kunin ninyo ito at ilagay sa kanyang pagkain para tuluyan na siyang gumaling bukas. Dahil tapos na si Mang Cristobal, pinapasok na namin sa loob si Amira. Tinanong namin ang matanda kung ano ang gagawin namin para matigil ang mga aswang na nais magpakalat ng lahi sa baryo. Ang kailangan nating gawin ay pulungin ang mga albularyo na marunong makipaglaban sa mga aswang. Bukas din ay kung maaari, susugurin natin sila para mawala na sila at wala nang madamay pa ng mga inosenteng tao. Paliwanag ni Mang Cristobal. Pumayag kami. Nang makauwi ang matanda, sinabi ko kay Amira na doon muna siya sa bahay matulog at bukas na lamang uuwi. Pumayag naman ito. Panatag naman ang loob ng kanyang ina dahil ako ang kanyang kasama. Bukas din daw ay kakausapin niya ang kanyang ina para makasama sa gagawing paglusob doon sa kanilang angkan. Tumango ako. Ipinagamit ko muna ang kwarto namin ni Nonoy. Kami naman ng aking kapatid ay sa kwarto ni tatay. Nang gabing iyon ay hindi ako makatulog. Iniisip ko ang gagawin namin lalo na't kamag-anak iyon ni na Amira at ng kanyang nanay. Bumangon na lamang ako at nagtungo sa silid niya. Amira, gising ka pa ba? Tanong ko at kumatok ng bahagya sa kahoy na pintuan. Bumukas iyon. Tinanong ako ni Amira kung ano ang kailangan ko. Sinabi ko na lamang na gusto ko siyang makausap.
Pumasok ako sa loob ng kwarto. Umupo sa papag. Humingi ako ng tawad sa mga mangyayari, lalo at kamag-anak niya ang makakalaban namin. Sinabi naman ng dalaga na simula pa lang ay hindi na talaga sila sang-ayon sa ginagawa ng kanilang angkan. Ang totoo daw, gusto nilang mamuhay ng payapa. Nung makita ko ang determinasyon mo para sa iyong mga kababaryo, sinabi ko kay nanay na tutulungan ka namin kung sakaling kakailanganin mo ng tulong namin. Puno ng sinseridad niyang sabi. Napatitig ako sa magandang mukha ni Amira. Nang sandaling iyon, Sir Casper, napagtanto ko talaga na gusto ko si Amira. Hindi ko namalayan ng gabing iyon ay hinalikan ko siya at hindi naman siya umangal. May mangyayari na sana sa amin noon, kaso pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko alam pero sobra akong nenerbiyos. Hindi naman masyadong malamig sa loob ng kwarto pero para akong nanginginig dahil sa kaba. Hanggang sa napagtanto ko nga na yun palang ginawa ko. Inayos ko na lang ang kanyang damit. Pasensya na. Nire-respeto kita, Amira. Kailangan mo na kitang ipaalam sa iyong ina. May haharapin pa tayo bukas na laban. Kailangan natin ng lakas. Paliwanag ko. Naiintindihan naman daw iyon ni Amira. Kinabukasan ay gising na si tatay, pero nanghihina pa rin at suka siya ng suka. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga nangyari sa kanya. At kaagad naman siyang humingi ng tawad dahil nasilaw daw siya sa pera. Naiintindihan ko naman siya sa parting iyon. Dito rin na nagpaalam na si Amira na pupuntahan ang kanyang ina. At ako naman ay pupunta na kina Mang Cristobal para malaman kung may nakumbinsi ba siya sa mga albularyo. Maiwan ka muna rito, Nonoy ha. Ikaw ang magbabantay kay tatay. Huwag mong bubuksan ang pinto. Nilagyan ko na ang buong bahay ng pangontra. Utos ko. Tumalima naman si Nonoy. Mahirap na din baka sumugod bigla ang mga aswang rito kahit umaga pa lang. Nagpaalam na ako sa kanila at pupunta ako sa bahay ni Mang Cristobal. Pagkarating ko roon, sa may bakuran ay may dalawang may edad na nakaupo at nagkakape. Napatingin sila sa akin at niyaya na akong pumasok. Tumayo sila at lumapit sa akin. Nagpakilala silang mga albularyo na may alam sa paggamit ng armas laban sa mga aswang. Sila ang makakasama natin sa pakikipaglaban mamayang gabi. Ngayon, pag-uusapan natin ang plano natin, sabi ni Mang Cristobal na palabas ng bahay. Naupo ito sa tabi namin. Sinabi ko na hintayin namin si Amira kasama ang kanyang ina. Tinanong naman ng isang albularyo na kalbo kung hindi daw ba magtataksel sa amin ang mag-ina na yon. Baka mamaya sila ang titira sa amin patalikod. Medyo hindi ko nagustuhan ang sinabi nito. Kaya naman sinagot ko ito. Hindi nila gagawin yon. Kilala ko sila. Hindi ko sila isasama rito kung hindi sila mapagkakatiwalaan. Kaya huwag niyo silang husgahan. Seryoso kong sagot. Natahimik naman ang kalbong albularyo at siniko ng isa at pinagsabihan. Tumikim naman si Mang Cristobal at pumasok sa loob ng bahay. Pagkalabas ng matanda ay hawak na niya ang mga aramas. May ibinigay siya sa akin na parang isang punyal na yari sa tanso. Ayon dito, takot daw doon ang mga aswang. May isinunod din siya sa aking porselas na makakatulong daw na mapahina ang taglay na kapangyarihan ng aswang na aking kakalabanin. At maya-maya pa habang abala kami sa pakikipag-usap. Mang Cristobal, nandito na po ang aking ina. Napatingin ako sa labas. Naroon ang mag-ina. Pinapasok naman ni Mang Cristobal ang dalawa. Nagpakilala si Manang Asunsyon sa mga naroon. At sana daw ay matapos ng kasamaan ng kanyang angkan. Inintay din namin ang iba naming kasama.
Ilang sandali lang dumating na ang mga nasa 10 pang kalalakihan na may kanya-kanyang dalang armas na panlaban sa mga aswang talaga. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Mang Cristobal at doon sinamulan ang planong paglusob. Doon din ipinaliwanag ng matanda ang gagawin, ang mga unang hakbang at mga iba pa. Kailangan na walang makatunog sa gagawin nating pag-atake. Kailangan maunti-unti natin sila. Mag-ingat kayo at maging mapagmatsyag. Huling habili ni Mang Cristobal. Sumang-ayon naman ang lahat. Maya-maya pa ay nagtungo sa harapan si Aling Asuncion at nagsalita. Masakit man para sa kanilang mag-ina ang gagawin namin, pero yun ang tamang gawin para sa ikabubuti ng lahat. Lubos akong nagpasalamat sa kanya at tumingin sa kalbong albularyo na hindi makatingin ng diretso sa akin. Pinangunahan na ni Mang Cristobal ang grupo. Para sa baryo at bayan, sigaw ng matanda. Sabay-sabay namin iyong sinabi bago naglakad patungo sa paroroonan. Habang nasa paglalakbay, sinasabihan kami ni Aling Asuncion ng mga kahinaan ng isang aswang at saan banda ang bahay ng malalakas na aswang. Sinabi din niya na siya mismo ang makikipaglaban sa kanyang ama. Tumabi naman ako kay Amira. Tumingin siya sa akin na para bang may lungkot. Doon kami nagpahinga sa amin. Doon din kami nagluto ng tanghalian at hinantay na may maging hapon. Katong hapon na ay unti-unti na kaming naglalakad patungo sa kuta ng mga aswang. At doon ay naabutan na kami ng dilim na at may buwan na. Mula sa liwanag ng buwan naman, kita ko ang napakagandang mukha ng dalagang aswang. Magkaabay kasi kami ni Amira. Noong mga sandaling iyon, Sir Casper, gusto ko siyang halikan. Pero malaki ang respeto ko kay Amira. basta iligtas natin ang bawat isa. Walang mamamatay. Sigaw bigla ni Mang Cristobal na biglang nagpagising sa diwa ko. Lumipas pa ang siguro mga mahigit 1 oras nang marating namin ang baryo. Nagtago kami sa mga puno, talahib at halamanan. Nagtungo ang 5 sa likod. Lumipas lang ang ilang minuto. Yung iba ay sa gilid-gilid. At kaming mga malalakas ay sa harap. Nagkabantay. Hanggang sa narinig namin ang sigaw ng isang aswang. Napasok tayo. Nagkakagulo na ang mga ito. Dito na unti-unti kaming pumasok sa compound nila. Lumapit na ang ibang aswang sa amin. Inihanda ko na ang aking armas. Tumabi sa akin si Amira. Kaya natin to, Nelson. Pagpapalakas loob niya sa akin. Doon ko din unang nasaksihan kung paano nagpalit ang dalaga. Mula sa pagiging tao hanggang sa napakapangit na itsura na aswang. Maniwala man kayo sa hindi. Ang itsura nito ay para bang gurang na mangkukulam. Sumugod ang 2 aswang sa amin. Mabilis kong iwinasiwas ang itak na hawak ko. Saka sa kabilang kamay naman, yun ang punyal na tanso naman. At dahil sa pagiging agresibo ng mga aswang na ito, ay hindi nito alintana na sinusugod kami. At dito nasugatan ng isa at napahiga agad sa lupa. May halong orasyon kasi iyon ng Mang Cristobal, kaya hindi basta-basta kapag nasusugatan sila. Sinabi ni Amira na mahinang nilalang ang mga yon. Napatingin kami sa harap ng may magsalita. Walang iba, kundi ang lolo Miguel niya. Maging ang ibang aswang ay napatingin. Kailakas loob ninyo na pumunta rito para kalabanin kami. Sa tingin niyo ba ay kaya niyo kami? Matapang nitong sabi. Kayang-kaya ka namin, lolo. Sigaw ni Amira. Tinignan ng masama ng matanda ang babae. Kaagad akong dumikit kay Amira. Pumuesto ako sa harapan niya at nasa likuran ko na siya. Handa ako siyang protektahan. Hanggang sa pumito ang matanda. Tanda na labanan na
o magsisimula na ang totoong laban. Nagkanya-kanya na kami ng kalaban. Magkakampi kami ni Amira, pero tumutulong din sa ibang kasama kapag nagigipit sila. Naging mabilis ang mga pangyayari, Sir Casper. Maraming mga aswang ang nagsilayas. Ang iba ay kusang nangihina, kahit hindi pa naman natatamaan, nang dahil iyon sa mga orasyon na binibitawan ng mga albularyo. Oo, maniwala man kayo sa hindi, mga salitang hindi ko maintindihan, yun lang ang nagpapahina sa kanila. Na para bang nawawala sila sa sarili. Minsan ay may lilipad tapos lalagapak na lang sa lupa. Hanggang sa ang natira na lamang ay ang malalakas na mga aswang na mga tito na ni Amira. Bakit mo nagawa sa amin to, anak? Asunsyon, bakit mo trinay durangan ka natin? Tanong ng Lolo Miguel. Ramdam ko ang hinanakit sa boses ng matanda. Nagtungo naman sa harap si Aling Asunsyon, pero nasa likod lamang niya ang mga albularyo para protektahan siya. Ang iba naman ay pinapalibutan ang 5 natitirang aswang. Ang iba ay nasa gilid at nagpapahinga dahil hindi na kayang lumaban. Kami naman ni Amira ay nasa tabi lamang. Gumawa kayo ng hindi maganda sa mga tao, Itay. Wala iyan sa usapan, sumbat ni Aling Asunsyon. Kung gayon, magtuos nga tayo. Sigaw ng matanda. Nagulat na lang kami nang bigla silang parehong nagpalit ng anyo. Mula sa pagiging aswang ay parabang mas nakakatakot na. Yung parang hindi mo na maipaliwanag. Subalit hindi kami natakot nun dahil marami kami. Mas madali namin silang malamangan, lalo at malakas ang aming armas. At isa pa, kampante ako nun dahil sa mga orasyon na taglay ng mga albularyo. Hanggang sa tuluyan ng nagsitakas ang mga aswang. Naawa lang ako sa mga anak nila na bata pa. Nag-iiyakan lang ang mga ito. Kusa na lang silang tumatakbo at hinahayaan na lamang ito ng mga albularyo. At dito, ang natira na lamang ay si Lolo Miguel. Hindi siya nagpatinag. Talagang ginawa niyang bayani ang kanyang sarili. Talagang gusto niyang mamatay at hindi niya iwan ang lupang kanyang nasasakupan. Hinayaan namin na si Manang Asunsyon ang lumaban sa matanda. Sinabi pa ng ginang na ayaw sana niyang magpalit ang anyo dahil matagal na niyang tinalikuran ng pagiging aswang. Subalit, magiging pusong mamon lang siya kapag hindi niya ginawa iyon. Kaya ang tanging paraan para hindi niya gagamitan ng puso sa pagpatay ng sarili niyang tatay ay magiging aswang din siya. Mamamatay ka, Asunsyon. Traidor na anak. Sigaw ni Miguel. Ngunit naging mabilis ang kilos ni Aling Asunsyon. Naiwasan nito ang mga atake ng matanda. Napasigaw naman si Amira nang magtungo sa likod ng matanda ang kanyang ina. May inilabas ito na isang patalim sa kaluban. At saka isinaksak iyon sa matandang aswang. Napasigaw sa sakit ang matandang aswang. At unti-unti ding nagbago ang anyo ng aswang hanggang sa nagiging tao ito at umiiyak pa ito. Dito rin ay nanlumo si Manang Asunsyon. Patawarin ninyo ako, Itay. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Umiiyak na sabi ni Aling Asunsyon. Hindi na nakapagsalita pa si Lolo Miguel. Tuluyan na itong pumikit. Nais pa sana nitong kalmutin ang kanyang sariling anak, pero wala na itong lakas. Napatingin na lamang ako sa ibang mga aswang na naggalat na wala ng buhay. Nilapitan ni Amira ang ina na umiiyak. Magiging maayos din ang lahat, Nay. Tsaka tumingin sa akin si Amira. Tinapik ang balikat ng ina at lumapit sa akin. Kaagad akong humingi ng tawad dahil sa nangyari. Wala daw akong dapat na ihingi ng tawad dahil ginawa lamang namin ang tama. Dito din ay
Pinagkaisa ng mga albularyo ang ibang bangkay. Nailagay sa mga kubo at nung nalagay na ang mga ito, ay sinunog na nila ang mga kubo. Sinabi din ni Mang Cristobal pagkatapos na kailangan na naming umalis. Inihatid ko si Amira sa kanila. Nung makahuma na, ay hiningi ko kaagad ang kamay ni Amira para ligawan. Walang problema sa akin, iho. Alam ko na mapoprotektahan mo si Amira. Kinabukasan din noon ay nagsimula na akong manligaw noon kay Amira. Hiningi ko pa ang permiso ng kapatid na kung pwede, tumira sa baryo ang mag-ina. Pumayag naman si Nonoy, lalo na si tatay. Unti-unting natututo na silang kumakain ng lutong karne at gulay. Yun nga lang, sa una ay walang asin, bawang at luya. Kahit kasi binago nila ang sarili ay aswang pa rin sila. Lumipas sa mga araw at linggo, sinagot na ako ni Amira. Masayang-masaya ako ng Sir Casper, lalo na noong lumipas sa mga taon ay ikinasal kami. Masaya ako na naging asawa kita, Nelson, sabi ni Amira nang matapos ang aming kasal. Subalit ang malungkot lang sa kwento ko ay parang hindi ko nasulit na kasama siya. Sa ngayon kasi ay parang 15 taon na ang lumipas simula nang mamatay siya dahil sa sakit na dulot ng sumpa na bawal sa kanilang angkan ang umibig ng tao. Oo, mga 6 na taon lang kaming nagkasama at hindi nagtagal iyon. Ganun pa man, masaya siya na nakilala ako at naging asawa. Biniyayaan kami ng isang anak at kahit papano ay normal siya. Oo, normal ang anak namin. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Laging tatandaan na laging pipiliin ang tama at ipaglaban ang prinsipyo at paninindigan. God bless our Casper and more subscribers and listeners sa iyong channel. Maraming salamat po at ingat kayo palagi.